Kailangan talagang mag-aalaga sa puso mo kasi ikaw yung may-ari ng puso mo. Alagan man yung puso mo, alagaan ng kung sino-sino. Buti kung may asawa ka na, may katulong ka sa pag-alaga ng puso. Kung single ka, wala pang jowa, mahalin yung sarili mo. Binayo mga kababayan ng mga netizen si Super Ate Senator Amy Marcos, nabas po ng todo. Kasi ba naman, nag-produce po ng isang video si Super Ate, aktong Cupido, Cupida pala kasi babae. Cupidoan niya, Mr. Maravillas, wala mang Cupida. Mayroon na niya, estupida. Di ba? Estupido, estupida. Naalala ko kasi yung noon, yung comic character, Stupid Cupid. May mensahe po kasi si Super Ate. Ngayong paparating na Valentine's Day, kailan po, toxic yung yung message niya, toxic, negative yung mensahe po. Para sa mga magjojowa, walang Valentine's daw sa mga walang puso. Sabi po ni Super Ate, ayon, nabas tuloy mga kababayan ng mga netizens. Hindi kasi tumulad sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakaganda po ng mensahe sa Valentine's Day. Napanood ko yung kanyang latest vlog po, mga kababayan. Yung isa, nag-exercise po, nag-gym. Pumunta rito po sa amin, dito nag-shooting. Sa Colossal Fitness Gym. Assuming kanya Mr. Maravilla. Siguro, may gym siyempre yung ating Pangulong Bongbong. Kaya talaga niya Mr. Maravillas, malayo na malayo sa pagiging bangag, adik yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi very fit niya. Napakaganda na ng kanyang katawan ngayon, mga kababayan. Nag-gym po. So maganda yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero nauna si Super Ate, toxic yung message po. Paano niya Mr. Maravillas, hindi maging toxic yung mga mensahe, pananalita ni Super Ate, yung mga laging kasakasama niya, mga toxic people. Palamura, masasama ang ugali, vindictive. Ayun, anya Mr. Maravillas, nahawa na tuloy si Super Ate. O ito po, hindi nagustuhan po ng mga netizens. Amy Marcos facing backlash over cringy Valentine's Day video. Nag-ala Cupido po siya dito. Walang Valentine's daw sa mga walang puso, sabi ni Super Ate. Malayo po dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At si First Lady Lisa Marcos na sabi ng mga marites na vloggers, kaaway ni Super Ate. Tingnan naman ninyo po ang smile ni Mrs. Lisa Marcos. O di ba? Bagay na bagay talaga ng ating Pangulo. Parehas nagpakared sila. Sabi diyan, laughter is PBBM's. First Lady Lisa's love language. Marcos, First Lady Lisa Bears, they have Wednesday dates. Ang ganda ng pinopromote ng mag-asawa, mga kababayan. Pagmamahalan sa bawat isa, model couple po sila. Si Super Ate po, may hawak po na pana, na may gustong tusukin ng pana. Ano ba? Seryoso yung kanyang pagmumuka. Nahawa talaga niya Mr. Maravillas ng mga kaibigan niyang mahilig sa fentanyl. Paano hindi mahawa? Yun ang laging kasalamuha niya po. And that is normal.
But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwentong Valentine's Day, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Sa mga Marcos loyalists po na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube, sa ating channel, subscribe na po kayo para malabanan po natin yung fake news ng mga dilawang DDS vloggers na pinupunduan po ng China. Sabi ni Katrina Ponce Enrile, wag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, yung mga taga rito sa Albay, PLDT, etc. Kahit saan pong bansa na gusto ninyong mag-travel, pwede na kayo na magpa-booking, online booking dito po sa amin. Pati sa mga hotels po, mga hotels, may Paymaya po kami, may bayad center na rin po dito sa aming office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Available na rin po yung aming mga protein supplements sa gym. Ito naman po yung bago naming product na binibenta. Eye Glow Serum, gawa po sa Korea. Whitening serum siya. Tingnan ninyo yung aking anak na architect, entrepreneur. Diba? Kitang-kita yung epekto po. Sa mga gustong mag-try, contact na message na lang po ninyo siya sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax firming and lifting cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at mga paninigas na mga kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa po siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan si Super Ate kasi kinoyog ng mga buzzers po. Yan kasi, magse-celebrate tayo ng Valentine's Day. Imbes na pagmamahal po, ang pinopromote ni ate, galit sa kapwa. Uminastang kopi daw mga kababayan, tapos pinagpapana yung mga kaaway. Yung isa doon na kinakagalit niya, yung nasa likod ng PI. Yung People's Initiative, pinana po. Parang si Martin yun Si Martin Romualdez yata yung pinatamaan ng pana po. Ito, sabi dito, Senator Amy Marcos is getting pummeled on social media for posting a controversial Valentine's Day video. Several netizens threw potshots at Marcos for her alleged crazy and cringy stunt online following the release of the Walang Valentine's video. Others noticed the senator is merely trying to get public attention ahead of the 2025 elections. Malamangan niya Mr. Maravillas, i-delete ni Super Ate imbis na gumanda yung
impresyon sa kanya ng mga tao, lalong nainis. Malamang po, hindi nagustuhan ng mga netizens po. The president's sister recently dropped online a video sporting a Cupid's outfit and taking shots at heartless individuals engaged in fraudulent schemes. Among hit by Marcos arrows are those behind the alleged lotto irregularities, rice smuggling, and the bribery-tainted people's initiatives. She ended the clip with a message, walang Valentines ang mga walang puso. Napasama mga kababayan yung production ni Super Ate. Imbis makatulong sa kanyang kandidatura, baka mabawasan pa, matalo sa 2025 midterm election. The senator's Valentine's message, however, drew flack from a group of ex-users. Yung Twitter po, a netizen commented, anong kalukuhan ito? Hala na talaga, nabaliw na, feeling Chris Aquino, di naman siya cute. Sabi ng isang ex-user. Another netizen replied, malala na niya? As in ew to the highest level? Nagpaparelevant niya, siguro re-electionist yan. Some regretted watching the senator's clip. Nagsisisiya niya ako, bakit na-play ko pa? 2 seconds to it. Inistop ko na. Sabi ng isa pa, best example siya ng walang puso. Basag ba na basag mga kababayan si Super Ate sa sarili ng video? Malayo niya Mr. Maravillas doon sa Valentine's message ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ganda ng pakagawa. Nag-exercise yan, nag-gym po yung ating Pangulong Bongbong. Yan po siya. PBBM to Bagong Pilipino celebrate self-love on Valentine's Day. Sabi ng ating Pangulo, kaya ngayong buwan ng mga puso, ipagdiwang natin ang pagmamahal sa ating mga sarili. Habang nag-treadmill siya po, doon sa kanilang gym yata yon. Alagaan natin ang ating mga puso dahil walang ibang mag-aalaga dyan. Kung hindi, ikaw lang, lalo na kung single ka. O, diba? Wala man talagang mag-aalaga sa puso mo kasi ikaw yung may-ari ng puso mo. Alagan man yung puso mo, alagaan ng kung sino-sino. Buti kung may asawa ka na, may katulong ka sa pag-aalaga ng puso. Kung single ka, wala pang jowa, mahalin yung sarili mo at pati yung health ng iyong puso. Baka ma-heart attack. Diba? Kaya nag-gym siya, mga kababayan, para maging example sa ating magandang ihimplo sa ating mga kabataan at mamamayan in general na kailangan yung maging fit po tayo. Tamang-tamaan niya yung negosyo ninyo, Mr. Maravillas, gym. Colossal Fitness Gym. Kaya nga po, yung ganun din yung aking ginagawa po. Kasi habang nagkakaedad po tayo, kailangang exercise tayo. Mag-exercise palagi para maging fit at malakas. Tapos ito pa yung vlog, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinare niya sa ating mga mamamayang Filipino, ano ba yung naging sikreto nila sa almost 30 years na nilang pagsasama bilang mag-asawa. At napakaganda ng kwento mga kababayan, never pala sila na nag-aaway. At yung sikreto niya dapat lagi lang masaya, nakatawa. Yan po. Laughter is PBBM's FL Lisa's love language. So sabi dyan, in the BBM blog 254, asked us anything with FL episode, a netizen asked about the Marcoses love language. I think anya, laughter, right? The First Lady answered, turning to the President, to which Marcos agreed. Ngayon po, mainggit naman yan, Mr. Maravillas, yung mga fentanyl vloggers.
Makita niya, Mr. Maravillas, hindi na DDS. Yung mga DDS vloggers, parang nakatira din ng fentanyl eh. Laging galit. Talagang nahawa po ng kanilang, ng kanilang patron. Laging galit. So dito po sa mga kababayan sa video ng ating Pangulo, yung pagmamahalan at sikreto ng long-lasting relationship. Palibasaan niya, Mr. Maravillas, yung patron ng mga DDS, hiwalay sa asawa. Pati nga po Mindanao, gusto nang iwalay sa Pilipinas. Sanay po sa iwalaya. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, we just try, I suppose, to be with each other as much as possible. As I said earlier, snatch what little time there is in our both busy schedules to spend time with one another. It's really time because it's the most valuable thing, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na lagi pong kasama yung First Lady sa mga official functions at paglabas sa bansa, mga foreign trips niya. And we laugh a lot niya. So doon po tayo mga kababayan sa mag-asawa na modelo ng magandang pagsasama. Di ba? At laging nakangiti mga kababayan. Pinopromote nila yung magandang Filipino values at pagpapahalaga sa relationships. Hindi po yung hiwalayan tulad ng taga Mindanao. Pati si Alvarez po. Makiuso na niya tayo. Anyway, niya. Uso ngayon yung hiwalayan ng mga artista. Gustong itulad yung ating bansa sa hiwalayan ng mga artista. So sabi rito, Marcos surprisingly claimed that he and the First Lady never fights. Never pa daw sila. Sa 30 years nila na pagsasama, never pa sila na nag-away. O diba nakakatuwa mga kababayan? Kasi naman po, yung mga Marcos siguro, siyempre ang yung lalaki. Minsan siguro, may mga normal na pagtatampo yung babae, pero hindi po pinapatulan. Kasi si President Bongbong Marcos, normal sa kanya yung pagiging mabait. May tamang breeding kasi na palaki ng tama ng kanilang mga magulang. Hindi tulad ng walang breeding. Pati sa pananalita mga kababayan, naturuan ng tamang pananalita at pakikipagkapwa-tao. Kaya kahit po pinagmumura-mura siya, pinagsabihan ng napakasasamang mga salita, hindi niya pinapatulan po. Ganon ang kailangan nating mga leaders. And in the future, dapat yun pa rin po ang leader na makaupo tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Not necessarily na i-extend natin yung term ng ating Pangulo kasi 6 year yung term po niya, 6 years. So sabi niya, we never get into fights or any arguments. I don't understand the question. That never happens, sabi ng ating Pangulo. It's perfect. We never fight. The First Lady claimed it. Ngayon yung mga fentanyl vloggers po, gustong pag-awayin yung mag-asawa. Kung ano-ano mga pananalita ang pinag-aakusa mga kababayan, masasamang salita, yung binibitawan sa first couple. Hindi man po sila pinapansin. Ba't naman bababa sa kanilang level yung ating first couple, lalo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Never pong papatulan ng ganong uri ng mga ganong klase ng mga tao. Di ba? Alam mo ng mga salaula, papatulan mo pa. Ganon. So sabi rito, First Lady and Marcos, Bills, they have Wednesday dates. Makikita ninyo sa kanilang pagmumuka mga kababayan, kanilang titigan, malagkit na mga titigan, parang nagliligawan pa lang. Kaya inggit yung mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hiwalay sa asawa. Paano hindi kayo hiwalayan ng asawa? Kung masasama yung ugali ninyo, talagang walang tatagal na lalaki.
Well, mahirap talaga yung balance dahil work takes up so much of our time. Di lang naman ako pati si Lisa, sabi ng ating Pangulo. Marami talagang ginagawa. We try to find 5 minutes here, 20 minutes there. We eat together maybe. Basta, whatever the schedule allows, we take full advantage of it. The first lady also shared that they actually go on dates every Wednesday and reveal that the president also cooks for them. We choose a restaurant to eat in. If he's busy, then he cooks at home. But mostly we eat out and we try to talk about funny things to lessen distress. Kasi ang dami po nilang trabaho, ang bigat ng responsibility na nakapatong sa kanilang balikat po. Buong bansa, problema ng ating mga mamamayang Filipino, lalo pat may mga problematic na tao na may problema sa sa utak. Para niya, Mr. Maravillas, alam ko na kung sino. Alam niyo na kung sino? So, incidentally, yung Valentine's Day po, fall on Wednesday this week. Yes, sigurado yung first couple po, yung ating Pangulong Bongbong and First Lady Lisa Marcos, magdi-date na naman po. So sabi po ng first couple po, ang sosian niya to a strong relationship, don't go digital, laugh a lot. Ayan po ang tip niya sa mga kabataan ngayon. Do not communicate through your phone. Talk to each other face to face. Don't bother with social media when it comes to relationships, anya. Talk to each other face to face. Hold hands. Go have a dinner. Walk down the beach. Do something, but don't do it digitally. Don't let stress, anya, get to you. Laugh whenever you can. Be grateful for what you have. And we are all blessed, anya, one way or another. Just be grateful. You will never be perfect, anya, but just be grateful. Tama, kaya hindi masaya po yung iba dyan kasi mga ingrato. May patama ka na naman niya, Mr. Maravillas. May kilala kayong tinulungan na nga. Tinulungan. Nanalo. Tinulungan. Ibinoto ng mga Marcos loyalist. Ikinampan niya mga kababayan ni Martin Romualdez. Umaakyat na lang sa stage. Inaway-away pa. Kaya hindi siya masaya. Ungrateful eh. Kaya makita po ninyo, pati yung mga vloggers nila supporting the person, hindi din masaya. Tingnan ninyo mga pagmumuka, mga kababayan, laging galit. Tingnan ninyo tayo, laging nakabungis-ngis. Masaya lang. Kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating sinusupport na kandidato, si Martin Romualdez, mga kababayan, the Speaker of the House, laging binabanatan, sinisiraan araw-araw. Ayos lang, kayang-kaya nila yan. Di ba? Lahat ng uri ng paninira, ginawa na sa pamilya Marcos Romualdez. Noong panahon ng kanyang tatay, tingnan ninyo naman yung naging resulta. Nag-landslide patuloy. Kaya ituloy lang ninyo yung paninira ninyo. Di ba? O ito po yung sinasabi ko na laging galit. Ha? Sanay sa hiwalayan. Kaya pati yung ating bansa gustong iwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ano niya yung pinagsasabi niyan? Sabi niya rito, I am a Filipino. The law guarantees me. Itong clause ng Constitution sa Bill of Rights natin. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the clause of the Constitution. Talaga niya, Mr. Maravillas, matindi yung epekto ng fentanyl. Sinasite niya yung
sinasabi sa Bill of Rights, sa konstitusyon. Paano naman na niya, Mr. Maravillas, yung mga natukang na ejike-ejike? Di ba na-deprive sila ng right to life? Hindi man lang po na i-defend nila yung kanilang sarili in court. Nang matukang, diretso na po. Talaga niya, Mr. Maravillas, double standard of justice. Double standard talaga. Ngayon, nasasabi na ito kasi siya yung hinahabol. Siya ngayon yung hinahabol ng ICC. Biglang naalala po yung provision ng Bill of Rights sa ating konstitusyon. Sabi niya dito, ang ginagamit ng ICC dito, inquisitorial, adversarial, ang kanilang preliminary investigation. Kaya diyan pa lang, bagsak na sila. Yung natukang po at ejike-ejike, Mr. Former President, hindi man po nakarating sa preliminary investigation. Nandun pa lang sa kalye, tapos na. Sentensyado na po. Nasa kalye pa lang at nasa bahay. Sentensyado na. Di naman lang nakapablatter. Sabi niya dito, wala silang preliminary investigation and I am entitled to that. At saka ano ang ebidensya nila? Wala, chismis lang. So kayo pala entitled. Yung mga natukang ejike-ejike, hindi entitled. Kaya hindi umubra yung mga argumento po ninyo. Kaya sabi sa survey ng SWS, marami na sa ating mga Filipino ang gusto nang papasukin yung ICC. Yan po yung sabi sa result ng survey ng SWS. Ngayon, doon naman po sa issue ng secession ng Mindanao. Yung kanyang spokesman, mga kababayan na si Harimao, sabi niya, ang panawagan naman ni dating Pangulong Presidente Rodrigo Duterte ay talaga namang yan ay expression of kumbaga hopelessness dahil ang gulo-gulo ng mga politiko dito sa Manila. Kaya ang sabi niya, kung talaga kayo ay hindi uobra at hindi kaya, magtitino, ay baka humiwalay na lang ang Mindanao. Binabaliktad naman po ninyo. Kayo po yung nanggugulo. Malinaw na kayo ang magulo at nanggugulo. Galing nga sa pagiging government officials kayo, naging destabilizers na. At isa pa, yung strategy ninyo, galing sa Art of War ni Sun Tzu, naging Poncio Pilato, ugas kamay kayo. Sinasabi ninyo na expression ng hopelessness kasi nagre-ready na yung mga hindi ninyo makumbinsi ng mga Mindanaoans na malamang mag-file ng kaso sa inyo inciting to sedition. Di ba? Bawas-bawasan kasi yung yung advice niya ni sino yun? Ni Montulfo, dapat niya tigilan na yung paggamit ng fentanyl. Pinanoon ko niya. Para niyang nawawala na sa sarili. Nadama yung buong Pilipinas. Di ba? Pero tingnan ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala kang marinig na kung ano-anong mga masasamang salita laban po sa inyo. Ginagawa ng ating Pangulo, kinakausap lang niya yung mga sundalo. Siguruhin niya ninyo doon sa Mindanao region, sa Davao region. Di ba? Kinausap ni Browner yung mga sundalo doon na hindi ma-infiltrate yan ng mga kalaban. So, ang ibig sabihin, may mga nakikitang kalaban na nandun sa Davao region. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.